Taong 1989. Ako si Miguel. Bilang isang magbubukid, masasabi kong mahirap ang buhay sa probinsya. Bagamat simple at hindi gaanong gumagasta ng pera, ay mahirap ang mga trabaho, lalo na't nakatoka ka sa pagbubungkal ng lupa. Lahat ng init at pagod ay kailangan tiisin. Wala kasi mapagpilian kundi ang kumayod para kahit papaano ay makabili ng pagkain. Sa aming sitwasyon, sobrang hirap dahil nag-iisa lang akong kumakayod at inaasikaso ko pang aking may sakit na ina. Ang aking ama naman ay nauna ng pumanaw sa sakit na tuberculosis. Ilang taon na ang nakakaraan. Mahirap lang kami at nangangailangan ng sapat na konsumo para sa araw-araw. Mabuti na lang ay may maliit kaming lupang sakahan na kung saan ay may ilang tanim akong gulay na pinagkukuhanan namin ng ulam. May isang kalabaw din kaming pagmamay-ari na siya naming katuwang sa pag-aararo. Araw-araw ko itong kasama sa trabaho at sa hapon naman ay inilalagay ko ito sa pastulan para makakain ng damo at makainom ng tubig sa kalapit na sapa. Sa tapat ng sapa ay may munting kubo na pagmamay-ari ni Aling Dina, isang tindera ng gulay sa aming bayan. Palagi ko nakikita ang nasabing matanda sa palengke. Kilalang istrikta ang nasabing matanda dahil hindi ito palaimik at madalas pang kinatatakutan ng mga bata. May usap-usapang aswang daw ang matanda. Bagamat wala pa namang napapatunayan, ay hindi ko maiwasang maniwala. Mahigpit niya kasing ipinagbabawal ang pagpasok ng kung sino man sa kanyang bakuran. Ni ang pagpitas ng mga gulay na nakakahiya ng ibenta ay hindi niya ipinapupulot at hinahayaan lang na mabulok sa bakuran. Nasabi ko nga, napakadamot naman ng matanda. Sa dami ng tanim niyang gulay, ay sosobra pa ang mga yun sa konsumo niya dahil mag-isa lamang naman ito. Hindi na lang namin pinapansin dahil baka ugali niya talaga ang maging madamot at huwag magbigay sa kapwa. Pero minsan, hindi ko aakalaing magkaka-interes ako sa mga paninim niya. Isang araw na may sakit ang aking pinakamamahal na ina. Nagkataong walang-wala kami noon. Ni pangkain sa hapunan ay wala akong mahagilap. Nang maglawig ako ng aking kalabaw, ay nakita ko ang bakuran ni Aling Dina. Napakaraming tanim na gulay at hitik na hitik sa bunga. Napansin kong saradong-sarado ang kanyang bahay. Kaya naisipan kong gumawa ng isang bagay na alam kong hindi maganda. Naisip kong magnakaw ng kahit ilang bunga lang ng kanyang gulay na kalabasa at talong. Marami naman yun at alam kong hindi niya na mapapansin kung ilan ang bungang kinuha ko. Kaya nagpalingon-lingon ako sa paligid. May napansin akong maliit na daanan sa kanyang bakod. Kaya doon ako patiyad na lumusot. Umaasang hindi pa darating ang matanda. Kaunti lang naman sana ang kukunin ko. Yung kakasya lang sa aming dalawa ni nanay. Namangha ako nang makita ko ang napakalawak na taniman ni Aling Dina sa loob. At halos mabusog na ang mga mata ko sa dami ng bunga. May mga ilang manok pa at ilang bibi sa likod ng kanyang bahay. Kay dami tuloy ng mga bagay na naglalaro sa aking isipan habang pinagmamasdan ko ang mga ito sa aking harapan. Bakit kailangan magdamot ni Aling Dina? Gayong hindi naman niya mauubusan lahat ng pagkaing narito sa kanyang bakuran. Sinimulan ko na ang pangunguha ng bunga dahil malapit ng gumabi. Ang ipinangako ko lang
ay kukuha lang ako ng sapat sa amin ni inay. Ngunit ito hindi natupad. Nakapagnakaw pa ako ng manok at iilang itlog na nakita ko sa isang pugad. Ilang saglit lang ay nakarinig ako ng mga yabag na ang hula ko ay pagmamay-ari na matanda. Kaagad akong nagkubli sa mayayabong na taniman ng gulay at naalarma sa aking ginawa. Hindi ba kaya mapapansin ng matanda ang aking ginawa? Tanong ko sa aking isipan. Naisip kong umalis na kaagad sa nasabing lugar nang makita kong nagpapalakad-lakad na ang matanda sa kanyang taniman ng gulay. Para bang sinusuri niya ang kanyang mga halaman kung may nabago ba o wala. Namutla ako nang makita kong tinititigan niya ang isa sa mga halaman na may bakas ng kinuhanan ko ng bunga. At walang ano-ano ay humalakak ito ng malakas na tila ba may napagtanto siyang isang bagay na nakakatawa. Dahan-dahan akong umatras at naghanap ng paraan hanggang sa makalabas ako ng bakuran. Nang makalusot na ako sa bakod, ay nakita ko ang matanda na muling pumasok sa kanyang bahay habang may hila-hilang isang kulay puting sako. Nagtaka ako dahil may nakita ako doon na nagpasikdo sa dibdib ko. Sigurado, sariwan dugo ang bakas na iyon. Ano kaya ang posibleng laman ng hila-hila niyang sako? Dahil sa labis na kuryosidad, ay sinundan ko ang matanda sa halip na tumakas na. Kinakabahang lumapit ako sa dingding ng kanyang bahay kung saan nakita ko ang matanda sa kusina. Tumatawa ito habang may binubuhos na laman mula sa sako. Nang makita ko ang laman yun, ay napaatras ako. Isang bata. Nasa edad 12 siguro. At nakahiwalay na ang kanyang kamay at paa sa katawan. Tutup ang bibig na napaatras ako ng dahil sa takot. Hindi ko maipaliwanag ang kaba na aking nadarama. Tila ako maiihina at maiiyak. Bakit may bata siyang dala? Higit sa lahat ay bakit duguan na at wala nang buhay ang nasabing bata na nasa loob ng sako? Totoo nga kaya ang usap-usapang aswang si Aling Dina? Nasagot ang piping tanong na iyon sa aking isipan nang makita kong ibinao ni Aling Dina ang kanyang matutulis na kuko sa dibdib ng kawawang bangkay ng bata. Lihim akong napamura nang makita ko ang tila karning baboy na pagkatay ng matanda sa kawawang bata. Hinugot niya ang laman loob nito at walang habas na isinubo sa kanyang bibig, sabay halakhak. Sindak na napaatras ako at nasa puko ang aking ulo. Nababaliw na ba ang matandang ito? Bakit ganoon na lang ang kanyang tuwa nang makakain siya ng laman loob ng tao? Sumama ang pakiramdam ko at pinakapigil ko ang aking sarili na masuka. Ilang saglit lang ay nakita ko ang matanda na kumuha ng pantadtad na kutsilyo. At walang alinlangan na basta na lang pinagtataga ang katawan ng kawawang bata. Hindi ko na natiis sa mga nasasaksihan ko. Kaya nagmadali akong umatras at tumalis ng walang ingay paalis sa tahanan ng matanda. Hindi ako makapaniwala sa aking nasaksihan. Kahit na matagal ko nang alam ang mga kumakaalat na balita. Unang pagkakataon na nakakita ako ng isang tunay na aswang. Kumaripas ako ng takbo pa uwi sa aming bahay. Hinihingal ako na sumalampak ng upo sa aming sahig.
At sa nanginginig na kamay ay inilabas ko ang mga ninakaw kong gulay, mga itlog at manok. Di bali na, kahit nalaman kong aswang siya, ay nakapagnakaw naman ako. Unang pagkakataong kong ginawa ito, kaya sobra ang nadarama kong kaba. Wala akong magagawa. Nagkataong gipit kami ngayon ni inay, kaya wala akong mapagpilian kundi ang magnakaw. Isa pa ay labis-labis naman ang pagkain ng matanda. At sa pagnanakaw ko lang nagagantihan ang aswang sa ginagawa niya sa aking mga kalahing tao. Ang kailangan lang ay maging maingat ako sa lahat ng aking ginagawa upang huwag mahuli ng matandang aswang na si Aling Dina. Sinilip ko si inay sa kanyang higaan. Inaahit na naman ito ng ubo. Hindi ko maiwasang makadama ng awa sa aking ina. Ni minsan ay hindi man lang siya nakaranas ng katiwasayan sa buhay. Puro na lang kagipitan at pasakit. Ipinilig ko ang aking ulo at tinungo na ang kusina. Ipagluluto ko ng masarap na ulam ang aking ina. Kahit ngayon lang, makatikim siya ng masarap na pagkain. Kahit sabihin pa na ninakaw ko ang mga ito at mula sa matandang aswang na kumakain ng mga biktima niyang tao. Kaagad kong isinalang ang kaldero para linisin ang manok. Sa isang banda naman ay inilabas ko ang mga itlog para lutuin na din. Gayon na lang ang sindak at gulat na aking nadama nang makita ang laman ng mga itlog at tumambad sa aking harapan. Hindi kagaya ng normal na itlog ang aking mga nakuha. May mga lamang iyong daliri, kapirasong mga mata, ilong at taenga ang bawat isa. Nandidiring napatitig ako sa mga nasabing itlog at muling nagbasag ng isa. Laman loob naman ang laman niyon at may sumabit pang maliit na kuko. Napaatras ako sa sindak at napasuka. Kahit wala pa akong kinakain. Labis akong nandiri. Hindi lang dahil sa aking nakita, kundi dahil na rin sa nakakasulasok at malansang amoy na kumalat sa hangin. Walang sali-salita. Bigla kong kinuha ang aking itak at lumabas ng bahay. Mukhang hindi lang basta aswang na tahimik na namumuhay si Aling Dina, kundi isang salot na nananahan sa aming lugar. Noon din ay sumugod ako sa kanyang bahay. Naabutan kong madilim ang buong kapaligiran, pero ramdam ko na may tao sa loob. Dahan-dahan ako naglakad papunta doon at walang ingay na sumilip sa kanyang dingding na gawa sa kahoy. Sa totoo lang ay kabado ako, pero kailangan niya ng mahinto. Kailangan ng mahinto ang kanyang masamang gawain. Kapag nagpatuloy pa kasi siya, ay baka dumating ang araw na ubusin niya na ang mga tao at siya na lamang ang matira sa aming baryo. Inihanda ko na ang itak at iuumang na lang kung sino man ang lalabas sa pinto. Nang magulat ako sa biglang paglitaw ng kung sino sa aking likuran. Gayon na lamang pagkahintakot ko nang malingunan si Aling Dina na nagmamadaling tinungo ang pugad kung saan ako nakakita ng maraming itlog. Hindi niya pala ako napansin at basta na lang rumagas ang tinakbo niya, ang pugad saka sumalampak doon ng upo. Ilang saglit lang ay napansin kong may lumabas na kulay puting bagay sa kanyang kinauupuan.
takot ako nagtago nang mapagtantong hindi pa pala niya ako napapansin. Kaya naman napagmasdan ko ang pagpulot niya sa puting bagay na iyon na isa palang itlog. Kung gayon, ay nangingitlog pala si Aling Dina. Kumakabog ang aking dibdib. Alam ko kung anong klaseng nilalang siya. Isang mangkukutod. Ang mangkukutod ay isang uri ng manananggal. Kaya niyang hatiin ang kanyang katawan kahit nakatingin lang sa maliwanag na buwan. Naisip kong mukhang hindi magiging madali ang gagawin kong pakikipaglaban sa nasabing nilalang. Lalo na't alam kong lumilipad ito. Dahan-dahan akong gumapang paalis sa nasabing lugar para tumakas. Natakot ako bigla at tila binuhusan ng malamig na tubig ang nag-aalab kong tapang. Bigla akong pinanghinaan ng loob, lalo na't nakikita kong tila sinisipat ni Aling Dina ang tingin ng mga itlog at walang ano-ano ay bigla itong binasag. Nang makita ko ang mga laman ng itlog ay mas lalo akong nandiri at tinutup ko muli ang aking bibig. Mga bituka, utak ng tao at kung ano-ano pang nakakadiring bagay ang mga nasa loob. Malapit na ako sa sirang bakod kung saan ako dumaan nang may marinig akong isang malakas na ungol na nagbigay ng takot sa aking buong sistema. Kasunod niyon ay ang paghila ng kung sino man sa aking mga paa. Dahilan para mapabitin ako ng patiwarik. Gayon na lang ang aking pagpupumiglas nang makita ang nakakatakot na mukha ni Aling Dina ang bumungad sa akin. Sumingasing siya at umangil na katulad ng isang mabangis na hayop. Kasabay ang pagtulo ng kanyang mga laway ay ang paglundag niya sa akin na parang dadaluhungin ako. Dahil nataranta, ay naging mahigpit ang pagkakahawa ko sa itak at iwinasiwas iyong kay Aling Dina. Narinig ko ang matinis niyang sigaw, kasabay ang pag-alulong ng mga aso. Akala ko ilalamunin niya ako. Ngunit gayon na lang ang gulat ko nang makita kong kabaliktaran pala ang nangyari. Bumulwak ang masaganang dugo mula sa kanyang tiyan. Naibaon ko pala doon ang aking itak. Sani upang magkaroon siya ng malalim na sugat. Ilang saglit lang ay napaigig ako nang mabitawan niya ako at bumagsak sa lupa. Nakita ko nang magkikisay ang aswang hanggang sa tuluyan ng mahati ang kanyang katawan sa gitna at nasunog ang kalahati. Ang ibabaw na parte naman ay nagwawala na tila nasasaktan sa nangyayari sa kanyang pang-ibabang katawan. Kaya naman gulat at nagtatakang napatingin ako sa itak na noon ay hawak ko pa din. Oo nga pala, ang nasabing itak ay minana ko pa sa aking ama. At hindi lang basta ito patalim, dahil may nakalagay itong mga pangontra laban sa aswang na kapag nasugatan sila ay otomatikong masusunog ang kalahati ng kanilang katawan. Nang mamatay ang aswang na si Aling Dina ay kumalat ito sa aming buong lugar at ang kanyang mga pananim ay pinaghati-hatian ng mga naghihirap ding kagaya namin. Wala nang napabalitang mga aswang na gumagala sa gabi at naging mas maayos na ang pamumuhay namin dahil wala nang salot na nagpapagala-gala para mambiktima.
wakas. Ito'y kilabot ng misteryo.